overwhelming at humbling kasi yung maihanay, kagaya ng dating Mayor Jesse Robredo, parang hindi pa ako karapat-dapat. Napakagaling niya para maihanay ako na kagaya niya. Kaya napakasaya. Um, Parang lahat ng mga sakripisyo at yung mga pinagdaan ng mahihirap, worth it para makatanggap ng ganitong award. Isa, isa ma'am dun sa parang sentro ng speech nyo kanina is yung cases against dun sa mining company. Can you briefly walk us through dun sa cases nyo? Ay, oo, kasi may isang minahan na napakaraming violations na ginawa, namutol ng more than 27,000 indigenous trees sa aming watershed na protected area din. Ito ay maraming mga sulat, mga orders from different concerned government agencies na sinasabihan, huwag kang mamumutol muna kasi wala kang ECC. Wala rin tong mayor's permit. Pero nagsimulang mamutol. So, nung nagsusumbong sa akin yung mga tao, pumunta ako doon mismo sa site. Ayaw ako papasukin. So 3 times ako pumunta, hindi ako pinapasok. Ika-4th time kasi naririnig na ng mga tao yung talagang pagbagsak na malalaking kahoy. Sabi ko kahit kung mga pulis ayaw papasukin, taga DNR ayaw papasukin, sabi ko, papasukin ko. Nung gusto kong pumasok, ayaw ko samahan ng pulis. Sabi ko, kahit ayaw nila, papasukin ko. So hindi ako pinadaan sa gate. Dumaan kami kasama ng mga farmers, mga IPs sa gilid ng barbed wire na pinambakod nila para hindi marating yung bundok. At doon lang namin doon lang namin na-discover na talagang thousands pala ng punong kahoy pinutol nila using unlicensed chainsaws. Tapos, so, nag-issue ako ng cease and desist order, closure order, demolition. Hindi na ako pinansin. Pero, okay, bahala ka, basta kami, gagawin lang namin. Tapos sinampahan nila ako ng maraming kaso. At dahil hindi naman nila ako pinapansin, may mga structures, walang mayor's building permit, pinademolish ko. So kinasuhan ako. Marami. Pati nga disbarment, bilang abogado, kinasuhan din nila ako. Tapos hindi ko akalain kasi sabi ko bilang abogado, alam ko rin naman yung ginagawa ko eh. Nakalagay naman yun sa local government code na may power yung mayor to demolish at saka meron siyang police power kasi ang mandato namin is to promote the general welfare. At alam ko yung pagmiminahin yung watershed na nandoon yung kumukuha ng supply ang aming mga irigasyon at nasa ilalim nun ay farmlands at maraming tao, hindi makakabuti sa mga mamamayan ng Brooks Point. At yun yung aking campaign promise eh. Kasi ayaw nila ng mining sa bayan namin na simula pa nung una ay agricultural talaga. Pero ayun nga, nakaplano na pala na on my last year, kasi yung aking vice mayor ay pabor sa pagmimina, ay papasuspende ako. So, immediately upon my suspension, nag-issue agad ng mayor's permit. So, nakapag-operate. Right now, ma'am, ano yung present challenges of Brooks Point? Um, Yung laban namin para sa kalikasan continues. Kasi mayroong isang minahan na above the law. May cease and desist order ang mayor, hindi sinusunod. May cease and desist order yung NCIP, hindi pa rin sinunod. Yung aming karagatan, affected na, yung aming mga fisher folks, yung aming rivers. Alam niyo naman, ang ganda ng Palawan, di ba? Yung biodiversity, yung, yung napakagandang source ng tubig, bodies of water, farmlands, affected na. Yun pa rin yung
yung challenge na kinakaharap namin. Moving forward, ma'am, in your term, in your remaining years sa term nyo, ano yung nilolook forward nyo pang gawin as a vice mayor? Sana ay, kasi may iba pong mga mining companies that are coming in para mag-operate sa amin. Sana ma-stop na sila lahat. Kasi kung ikukumpara yung bayan namin sa ibang may minahan, mas maunlad kami. Through agriculture, pag-aaral yung mga anak, maraming graduates, marami ng professionals, maayos ang buhay, maganda yung kapaligiran. Kaya lang, ang hirap labanan ng gobyerno. Para bang lahat, DNR dapat protection na ang environment, pero sila mismo yung nagsasabi na, okay sila, responsible sila. Walang mayor's permit. Okay lang kasi may mayor's permit sila dito sa Manila. DNR yun, ha? Sa bakit Manila ba yung yung doon yung masasalanta ba in case nasira na yung kabundukan namin? Sila ba? Sa kayamanan ba nila kinukuha yung bilyong-bilyong piso? Hindi, sa amin eh. Pero sa halip na kami yung kampihan, yung minahan pa yung kinakampihan. Nakakalungkot. At sabi nila, marami ka pang kaso. Sige lang. Meron pa rin po. Sabi nila, ay, ay, kaya naman nilang gumawa eh. Kasi ang dami-dami nilang abogado, ang daming law firms nila, ang dami nilang lawyers para magsampa sa mga lahat ng environmental defenders. Pero, sakripisyo. Sabi ko, kung frustrated na nga ako sa mga politiko, kung magiging kagaya rin nila ako, parang pati sa sarili ko maiinis na ako. Kaya, tuloy lang kahit mahirap. Ganun sa Pilipinas eh. Yung paggawa ng mabuti, yun pa pala yung parurusahan. Yun pa pala yung ipapersecute. Yun pala yung ipoprosecute. Pero sabi ko, sa bandang huli naman, lagi namang mananado pa rin kung ano yung mabuti.